Mukhang may magandang mangyayari kay XRP sa mga susunod na araw. Ayon po sa isang kilalang abogado, ay mas malaki na raw ang posibilidad na tuluyang ma-dismiss ang kaso ni Ripple laban sa SEC bago pa sumapit ang August 15. Hindi to basta haka-haka lamang dahil may mga legal na batayan, mga opisyal na pahayag at mga kilos mula sa malalaking kumpanya na sumusuporta kay XRP. Kung matutuloy ito, isa itong napakalaking tagumpay hindi lang para kay Ripple kundi para na rin sa buong crypto community na matagal nang naghihintay ng hustisya at regulatory clarity. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye tungkol sa pahayag ng abogado, ang kasalukuyang estado ng kaso at kung bakit patuloy na tumataas ang kumpiyansa ng mga malalaking kumpanya kay XRP. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang sinasabi ng abogado tungkol sa kaso ni Ripple laban sa SEC. Ayon po kay Ginoong Bill Morgan, isang kilalang crypto lawyer at legal analyst, ay mas malaki ang posibilidad na ma-dismiss na ang kaso ng Ripple at SEC bago pa ang August 15. Hindi raw ito isang deadline kung saan obligadong matapos ang kaso, kundi isang petsa lamang kung kailan kailangang mag-submit ng status report ang parehong panig sa korte. Ibig sabihin ay may malakas po na tsansa na ma-dismiss ang mga apela bago pa dumating ang petsang ito. Sa kanyang post po sa social media platform na X, ay sinabi ni Ginoong Morgan na tapos na ang papel ni Judge Annalisa Torres sa kasong ito. Kaya kung iniisip ng ilan na may hinihintay pang desisyon mula sa kanya, ay maling interpretasyon yan. Ngayon ay ano po ang papel ng SEC at Ripple sa mga natitirang hakbang? Yan, nilinaw po ni Ginoong Morgan na nasa kamay na ng Ripple at SEC ang final na hakbang para tuluyang tapusin ang kaso. Pareho silang dapat mag-submit ng formal motion para bawiin ang kani-kanilang apela. Kung matatandaan po natin ay pumayag na si Ripple na i-drop ang kanyang apela noon pa man at pumirma pa ito sa isang conditional settlement agreement. Ngunit hindi natupad ang mga kondisyon ng kasunduan kaya hindi ito agad naisakatuparan. Ang dating attorney naman na si Ginong Mark Fogel ay sumang-ayon sa pahayag ni Ginong Morgan. Ayon sa kanya, wala na ring papel si Judge Torres at ang desisyon na lamang ni na Ripple at SEC ang tanging hinihintay. Ngayon ay sunod na katanungan ay ano ang nangyayari naman sa multa o penalty ni Ripple. Yan, may kumakalat din na mga chismis online tungkol po sa $25 million na penalty na ibinaba kay Ripple. Ayon po kay Ginoong Mark Fogel ay nakadeposito na po ang halagang ito sa isang escrow account na hawak ng legal team na Ripple. Hindi pa ito na i-release sa US Treasury pero posibleng mangyari ito kapag tuluyan ng natapos ang appeal process. Ipinapakita nito na handa na si Ripple sa anumang financial requirement para makapagsimula ulit ng malaya at malinaw ang reputasyon sa mata ng batas. Ngayon ay bakit po patuloy na tumataas ang kumpiyansa ng mga kumpanya kay XRP? Habang papalapit po ang August 15 ay mas lalong nagiging bullish ang mga kumpanya kay XRP. Ayon po ulit kay Ginoong Bill Morgan ay dumarami ang mga kumpanyang naglalagay ng XRP sa kanilang treasury.
Isang halimbawa po dito ay ang Flora Growth Corp na nagdeklara ng XRP holdings sa kanilang financial reports. Ganon din si Hyperscale Data Incorporated, kung saan ang subsidiary nitong si Alt Capital Group ay planong mag-invest ng $10 million kay XRP. Ang kanila pong layunin ay gamitin sa XRP sa mga international settlement transactions. Ibig sabihin ay naniniwala sila sa kakayahan ng XRP bilang isang real-world utility asset para sa cross-border payments. Ngayon ay ano naman ang ginagawa ng Nature's Miracle para kay XRP? Isa pong nakakagulat na balita rin ang pumasok mula sa kumpanya ng vertical farming na Nature's Miracle. Nag-launch po sila ng $20 million XRP Treasury Program na suportado ng isang S-1 equity registration na inaprubahan po mismo ng SEC. Ibig sabihin ay pinapayagan po sila ng SEC na gamitin ang kanilang equity para punduhan ang pagbili ng XRP. Isa itong napakalakas na signal ng kumpiyansa na kahit ang ahensya mismo na dating kalaban ni Ripple ay hindi po humaharang sa ganitong investment. Yan, bilang panghuling katanungan ay ano naman ang maaring maging resulta ng posibleng settlement? May mga analyst na nagsasabing nasa 70% hanggang 90% na ang posibilidad na magkaroon ng settlement. Posibleng bahagi po ng settlement ay ang pagre-reduce ng penalty mula $125 million papuntang $50 million. Ang mas maganda pa dito ay walang ipapataw na injunctive restriction kay Ripple. Kung mangyari ito ay makakapag-operate na si Ripple ng malaya. Wala nang limitasyon sa paggamit ni XRP bilang digital asset at makakabalik na po ito sa mga exchange platforms nang walang takot sa regulatory issues. At ayan, kapag tuluyan pong na-dismiss ang kaso ni Ripple, ay magkakaroon tayo ng malinaw na regulatory signal kung paano po tinitingnan ng Amerika ang mga crypto assets tulad ni XRP. Posible pong tumaas ang presyo ni XRP at magkaroon ng malaking volume ng buying pressure. Ito ay magandang balita para sa mga matagal ng hodlers at investors. Mas magiging matatag sa XRP sa mga susunod na buwan at maaari itong maging isa sa mga main stable coins or utility tokens sa Southeast Asia. Kung ikaw po ay isang trader, ay pwede mo itong gamitin para sa short-term trading dahil sa volatility na posibleng mangyari. At kung ikaw naman ay isang long-term investor, ay ito na ang tamang panahon para pag-isipan kung dapat ka bang magdagdag ng XRP sa iyong portfolio. At bilang panghuli, para po sa akin ay isa itong patunay na unti-unting nagiging mature ang crypto market pagdating sa legal at regulatory landscape. Ang dating tila walang kasiguraduhan na laban ni Ripple ay ngayon ay napakalapit ng matapos. Hindi natin sinasabing guaranteed na matatapos ito bago sumapit ang August 15. Pero kung susuriin ang mga kilos ng parehong panig, pati na rin ang mga pahayag ng mga eksperto at kumpanya, ay makikita nating ang momentum ay pabor kay XRP. Ang dapat po nating gawin ngayon ay maging mapanuri, maging updated at iwasan ang emotional trading decisions. Sa panahon po ng pagbabago ay mahalagang gumamit ng tamang impormasyon para makagawa ng matalinong desisyon sa crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.